Kumusta mga bata? Ako nga pala si Kuya Herc at ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Ang Lumang Aparador ni Lola mula sa Lampara Books. Kwento ni Genaro Gojo Cruz at iginuhit naman ni Jose Miguel Jomaic Tejido. Handa na ba kayo? Mayroon akong kinakatakutan sa aming bahay. Ito ay ang lumang aparador sa aking silid. Walang sino man ang nakabuhat sa aparador kundi si nanay at tatay. Ano kayang laman nito? Siguro, isang dambuhalang damit. Kapag umuulan o dumadagundong ang langit sa kulog at kidlat, agad kukuha si nanay ng puting kumot at tatakpan ng salamin ng aparador. Saka isasara niya ang mga bintana. Pati ba kulog at kidlat ay takot sa salamin? Lumang-luma na aparador. Kulay putik ito. May maliliit na ukit ng mga bulaklak sa mga gilid at may mukha ng anghel sa itaas ng salamin. Sa malayo, tila isang malaking kuweba ito. Naisip ko, baka may natutulog na higante sa loob. Iniiwasan kong mapadaan sa harap ng aparador. Baka kasi magising ang higante. Isang araw, binuksan ni nanay ang aparador at kinuha ang isang mahalagang dokumento. Lumangit-ngit ang pinto nito na parang nabibiyak na lupa. Kumalat din ang pambihirang amoy ng luma at inaamag na libro. Natakot ako. Baka lamunin si nanay ng dambuhalang damit o ng higanteng natutulog sa loob. Pero walang dambuhalang damit o higanteng kumuha kay nanay. Sinilip ko ang loob ng aparador pero agad-agad na sinara ni nanay. Minsan, lakas loob na nananalamin ako sa aparador. Malaki ang salamin. Kitang-kita ang buong katawan ko. Pero umihip ang kakaibang hangin sa aking likuran. Tumaas ang puting kortina sa bintana at nag-amoy sampagita ang paligid. Pakiramdam ko parang may babaeng nakaputi sa aking likuran. Kumaripas ako ng takbo. Mula noon, hindi na ako nagsalamin sa aparador. Sa linggo, magsisimba tayo ng tatay mo sa bayan. Ikapitong kaarawan mo. Kaya kailangan maganda ang iyong isusuot. Halika. Yaya sa akin ni nanay. Kinuha niya ang isang bugkos ng mga susi. Bumilis ang tibok ng aking puso. Baka lamunin kami ni nanay ng dambuhalang damit o kaya ay ng higante. Muling lumangit-ngit ang pinto ng aparador at kumalat ang amoy ng inaamag na libro. Hindi ko alam kung tatakpan ko ang aking tenga o ang aking ilong. Pero hindi man lang natakot si nanay. Namangha ako nang ilabas ni nanay ang isang napakagandang bestida. Noon labang ako nakakita ng ganong kagandang bestida. Kulay rosas, pinaulanan ng pulang-pula at maliliit na rosas. Buhay na buhay ang mga rosas. At meron itong malaking lasong puti sa likod. Lapat na lapat sa akin ang bestida. Parang isinukat ng modista sa akin. Sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa aming eskwelahan, kailangan kong magsuot ng kasuotang Pilipino. Agad nilabas ni nanay mula sa aparador ang kasuotang terno na punong-puno ng masalimuot na borda. At noong ako'y magkumunyon, nilabas naman ni nanay ang puting-puting bestida na may katerno pang belo na yari sa pinya.
At noong ako'y sinabitan ng medalya, namangha ang aking mga guro at mga kaklase sa sinuot kong bestida. Ang tela nito'y sinaniban ng liwanag sa gabi at may mga burda pang mga bituin. Lalo akong naiwagaan sa lumang aparador. Siguro, may isang malaking makinang panahi sa loob nito na gumagawa ng magandang damit na sinusuot ko. Minsan ay kinuha ko ang bugkos ng mga susi ni nanay at sinubukan kong buksan ang aparador. Mahigpit ang pagkakapinid ng pinto at anuman ang gawin kong pagpihit at pag-ikot-ikot sa kalawanging susi ay hindi ko talaga mabuksan. Isang gabi, habang nagsusuklay sa harap ng salamin si nanay, ay tinanong ko siya tungkol sa aparador. Ang aparador na ito ay minana ko sa iyong Lola Dominga. Kilala siyang magaling na mananahi at magbuburda nung panahon ng mga Amerikano. Kapag may sobrang tela ay itinatahi niya ako ng bestida. Kwento ni nanay. Matibay ang aparador na ito. Hindi nagbabago ang kulay o inaanay. Sa amin ng iyong tatay, ito ang pinakamahalagang gamit dito sa ating bahay. Binuksan ni nanay ang aparador. Namangha ako sa aking nakita. Maayos na nakahanger ang kay gagandang mga bestida na iba-iba ang kulay. Gayon din ang parang buhay na mga burda. Marami ring nakaikid na sinulid at kahon. Nang binuksan ni nanay ang unang kahon, nakita ko ang maraming krayom na iba't iba ang laki. At sa sumunod na kahon, sumambulat ang kay daming larawan. Sa bawat larawan ay naroon ang batang suot ang mga damit na sinuot ko. Tinanong ko si nanay kung sino yung bata. Hulaan mo, hindi mo ba siya nakikilala? Sabi ni nanay. Pumustura-pustura pa siya at ginaya ang ayos ng bata sa larawan. Ay oo nga! Si nanay ang mga nasa larawan. Ang may suot ng mga magandang damit na isinuot ko. Hindi ako dapat matakot sa lumang aparador. Dapat kong alagaan tulad ng pag-aalaga rito ni nanay at tatay. Dahil ito ang alaala ng aking Lola Dominga. Tama si nanay. Magaling na mananahi at magbuburda si Lola Dominga. Naisusuot ko pa rin ang mga bestidang tinahi niya para kay nanay noon. Pakiramdam ko, kilalang kilala niya ako dahil lapat na lapat sa akin ang mga damit na tinahi niya para kay nanay. Nasabik ako, sana 18 kaarawan ko na. Kinabukasan ay binuksan kong mag-isa ang aparador. Tinignan ko sa mga larawan ang magandang babaeng laging may akay kay nanay. Kay ganda pala ng aking Lola Dominga. Kay ganda niyang ngumiti. Pakiramdam ko ay nagkasama kami ng matagal. Ngayon, tuwing mapapadaan o magsasalamin ako sa aparador, lalong napapamahal sa akin ang aking Lola Dominga, ang aking magaling na mananahi at magbuburdang lola. Oh, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Muli, ang kwento natin ay pinamagatang Ang Lumang Aparador ni Lola ng Lampara Books. Kwento ni Genaro Gojo Cruz at iginuhit ni Jose Miguel Jomaic Tejido. Hanggang sa muli, paalam!